Ito, may bagong dating tayong customer. Anong sakit niyan? Under naman siya, so gaganon ko ng kamay. Para umikot? Baka motor na. Palitan na, ano. Ah, Itampay ka kaya dyan. meron naman. Ayan, tagal hindi ginamit. Matagal lang yung Hindi nagamit. stock na. Siguro mo na rin yung wire dito. Parang umupo. May baka nabasa yung timer. Kaya nausok. Testing ko kanina, na-under. Pag ginanon. Naandar siya pagka... ito. Pag ginanon. Hindi, yung ano. Yung ilisi. Gaganon mo. Anda. Kailangan tulungan mo ng kamay para umikot. Kaya hindi kaya pag marami. Sige, mamaya singit ko, may gugupitan muna ako ha. Sige. Kasi... Okay, boss. Sige. Ito muna, gupitan ko muna to. Mahaba ko. Real life, Big S, real vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Ito po yung dumating ng maaga kahapon. Hindi natin nagawa kagabi. Ngayon po natin ito gagawin dahil ngayon po ay may bakanting oras ako. Ang washing machine po na ito ay matagal na daw stock, hindi na ginagamit. Tinutulungan niyang ikutin itong LC para magtuloy-tuloy ng ikot. At meron daw umusok dito. Bago natin baklasin, confirm muna natin dito sa plug. Tingnan natin kung may resistance na masusukat ito. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng aking mga subscribers dyan na walang sawa sa panonood ng aking mga video. Shout out po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po ng multimeter, gamitin natin ang ohmmeter, naka times 10. Subukan natin kung gagana, pagdikitin lang ang dalawang test probe. Okay, gumagana at calibrated yan, naka 0. Ikabit lang po natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug, ganito. Tapos pihitin po natin yung timer niya kung siya ay magkakaroon ng resistance reading. Ayan. Napansin nyo, pumalo siya doon. Normal po yung palo nun. Nasa 30. 30 ohms po ang nare-reading. Tingnan natin kung magpapatay sindi or papalo siya ng reverse forward. Ayan. Ibig sabihin, nagre-reverse forward po yung timer. May resistance na nasukat, normal po yung motor. Ayan, okay po yan. Subukan po natin na ito ay isaksak kung ito po ay gagana. Saksak lang po natin ito. Ayun, narinig nyo, umuugong lang. Nahihirapan po siyang umikot. Binunot ko at baka mag-init. Umuugong lang siya, hindi siya umiikot. Tama yung sinabi ng may-ari na iniikot niya muna itong ilisi para gumana. Ang suspi ko po dito ay kapasitor. Subukan po nating testerin yung kapasitor sa ilalim kung siya po ay mababa na ang value. Binunot ko po kaagad dahil baka pumutok po yung thermal fuse niya. Okay, check upin po muna natin yung kapasitor. Ito po yung kapasitor niya. Ito yung dalawang wire niya. Tanggalan lang po natin ang electrical tape. Yan. Okay, ito po yun. Tingnan natin kung siya ay normal pa ang capacitance. Gamit po yung capacitance tester. Nakalagay po ang setting sa 20 microfarad. Okay, mababa na po ito. Sobrang baba na po. Ang pinakang reading po niya ay 1.42 na lang. Dapat ang reading po na makuha natin dyan ay 10 microfarad ang masukat natin. Kaso 1.42 na lang. Sobrang baba. Hindi talaga kayang paikutin ang motor. Palitan lang po natin ito. Ito po yung bagong kapasitor. Sukatin po natin ang kanyang capacitance kung 10 microfarad ito. Ayan mga kariyan, 10.13. Normal po yung value ng kapasitor. Ito po ang ikakabit natin doon sa washing machine na yan.
Kung saan tinanggal yung dating kapasitor, doon lang po ibalik yung bagong kapasitor. At para maging safe ay balutan natin ito para maiwasan ang short circuit. Ilagay lang doon sa dating lagayan at testingin muna natin kung siya ay magiging normal na bago natin takipan. Naka-on na po yung ating timer. Hindi natin yan pinatay. Diretso lang siya na gumagana dyan. Subukan nating isaksak sa outlet. Ayun mga kareal. Gumana na po yung washing machine. Okay, malakas po yan. Reverse at forward. Tingnan natin. Okay, hindi na po kailangang tulungan ng kamay para umikot lang. Kusa na po siyang umiikot ng normal. Okay, capacitor lang po na mababa ang value ang dahilan. Kaya hindi siya gumagana. Umuugong lang. Pinalitan natin ito ng bago. Bunutin na po muna natin ito. At kung kayo po ay may washing machine na naugong lang, kinakailangan pang iikot ang ilisi para gumana, subukan nyo pong i-check yung kapasitor niya. Baka ganito lang po ang sira nun. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay hindi kayo magsawa. Paki-like and subscribe na lang po nito dahil ito po ang aking munting channel. The real life Vic S. Real Vlog. expresses the reflections of a common worker, driver, Technician. And a barber.